ninyo sa Panginoon. Kahit anong galing nyo magtugtog dyan, kahit ang ganda ng performance nyo, kahit sabihin po ninyo na nandito kayo linggo-linggo, kahit na naparoon ng fire mo kay Lord, kung wala ka namang love dyan sa puso mo, baliwala rin po lahat yan. Amen? Kahit po, halimbawa, ang Panginoon, napakadaling mahalin kasi nasa Kanya na lahat. How about the others? Yung mga hindi ka mahal-mahal. Yung mga hindi ka ibig-ibig, yung mga kinaiinisan mo. Baka pagpunta mo pa lang dito, nakasalubong mo siya. Ito na naman siya. Diretso ka dito. Bakit? Pero pagdating sa Lord, Lord, I love you, Lord, with all my heart, with all my soul. Pero, mahal mo ba ang nanay mo? Mahal mo ba ang tatay mo? Mahal mo ba yung mga classmates mo kahit na ginawan ka nila ng mali? Because, hindi sila madaling mahalin. Pero pag mahal mo ang Panginoon, matututunan mo silang mahalin. At dapat mo silang mahalin. Amen? So, ngayong gabi, mag-iiwan lang po ako sa inyo ng 5. 5 lang po. Gusto niyo po ba yun? Okay, kung ayaw niyo po, 10 na lang. Para hanggang talagang madaling araw na tayo ngayon. So, 5 lang po ang iiwan ko. So, bibigyan ko lang po kayo ng 5 bagay. Sino dito po ang familiar sa 5 languages of love? Sino po dito yung nakabasa na ng libro na 5 languages of love? Yung 5 lengguwahe ng pag-ibig. Alam niyo po ba ang 5 lengguwahe ng pag-ibig? Ito po yung para nga po sa mag-asawa ito the 5 languages of love para po sa mag-asawa. Pero hindi lang po ito, Lord. Sabi ko nga, Lord, hindi lang ito para sa mag-asawa. I do believe. Para din ito sa Kanya. Siya ang gumawa nito. Kaya maganda ngayong gabi, malaman natin kung ano ba yung lengguwahe ng Panginoon ng pagmamahal natin sa Kanya. So, unang-una po, okay, ang unang-una po dito, sa 5 languages of love, kay Pastor Bobot, wala na pong language of love, wala na pong 5. Si Ate Marisa pa lang, sold na. Grabe! Yan po talaga. So, una po, the first language of love ng Lord ay yung quality time. Amen? Wow! Sabi mo, wow! Yung quality time, yan ang pinakagusto ni Lord. Sino bang may ayaw ng quality time? Amen? Sabihin mo, kasama mo lagi yung kaibigan mo, kasama mo lagi yung jowa mo, kasama mo lagi yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Pero diba, kahit sa haba ng pagsasama nyo, yung quantity time, you are always looking for the quality time. Amen? So yun po ang pinakagusto ng Lord. Yun yung unang language of love ng Panginoon sa atin. Yun po yung quality time. Dito mo ginugugol ang oras mo sa Kanya. This is your prayer life and devotional life. Sino po ang dito na maintain niya yung prayer life niya at devotional life niya? Amen? Amen. Wala po ba? At ngayong gabi, masisimulan niyo na ang prayer at devotional life niyo. Alam niyo po, isa pong testimony sa akin kung bakit po ako na-in-love sa Panginoon ng husto-husto. Dahil po dito sa prayer and devotional life ko. Noon po, nung kabataan ko, yan po ang pinakaayaw kong gawin. Manalangin at magbasa ng Biblia. Pagsasabihin na po ng magulang ko, tara na, magde-devotion na tayo. Ang isa lang ang sagot ko at memorize na nila, inaantok na ako. Yan. Dahil pag sinabi na magdarasal, magbabasa ng Bible, hinihikab ka na, pinapantayan na ni Tani ang mga mata mo para antukin ka na. Pero dito, sa quality time na hinahanap ng Panginoon sa'yo, dito kayo magiging intimate. Dito kayo magiging close ng Panginoon. Gusto niyo ba maging close kayo ni Lord? Yes! Or open? Yeah. Close po, yan. Dito kayo magiging close sa Panginoon. Dito po, hindi yung tira-tira na lang ang bibigay mo sa Panginoon. But you will give your best. Ako nga po, since nung narinig ko po yung preaching ni Benny about prayer, talagang gabi po, talagang paggabi na, pag-uuwi na ako sa bahay, gusto ko po, nakaluhod na ako sa kama. At yun po ang pinakamaganda kasi yun po yung nai-inlove ako sa Panginoon. Doon siya nagpapakilala sa akin. Doon ko siya nararanasan. At kaya po, minsan kapag prayer at devotion life na, ayan na, marami bigla ka nang may gagawin.
break ng Panginoon. Your quality time is your date with God. Amen? Kasi gusto nga natin po, di ba? Pag may jowa ka, na gusto mo lagi kayong magkasama, kahit 5 minutes lang, kahit patago pa yan, 5 minutes lang, labas na ng bahay nyo, kikis lang kita. Uy! Pero yan, pero ito yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Ito na yung pinaka-date niyo ni Lord. Amen? That is your quality time. Second po, na language of God is physical touch. But physical touch speaks of your worship to God. This is your worship. True worship po. Ang hinahanap ng Panginoon, hindi mo lang siya tataasan ng kamay. Ang hinahanap ng Panginoon, hindi ka lang basta luhod na luhod, dapang-dapa dyan. Kung hindi yung tinataas mo yung kamay mo, dahil yun ang totoo sa puso mo. Amen? Amen. So, dito mo makikita ang kagandahan ng Diyos. Dito kayo magkakaroon po ng intimacy sa physical touch na to, which is the worship. And dito mo mahuhuli ang kiliti ng Panginoon. Amen? Gusto niyo po bang mahuli ang kiliti ng Panginoon? Amen. So, next po dito, worship Him in spirit and in truth. Sabi dito, sambahin mo ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Yung talagang kayo lang dalawa, wala nang iba. Magsiset ka na ng time para i-worship mo siya. Amen? Amen. Sabi nga po ni David, lovely are your dwelling places. Dahil si David talagang pag nag-worship na siya sa Panginoon, how lovely, how beautiful, grabe. Grabe po yung na-experience ni David. At kung ano yung na-experience ni David, pwede niyo rin maranasan yun. Amen? Sasabihin mo na lang sa Panginoon, oh Lord, you're so lovely. Grabe ako po, minsan di ko na alam yung mga lumalabas sa bibig ko. Na pagka nandun na ako sa moment of worshiping God, talagang napapawaw na lang ako sa kagandahan ng Panginoon at kabutihan niya sa buhay ko. Amen? Okay. Next po, sabi ko po sa inyo, bibilisan ko lang po. Next po is the word of affirmation. What is the word of affirmation? So, ang word po na affirmation is, this is your adoration to God. Sino ba dito ang hindi mapapasmile kung narinig mo ang ganda mo ngayon? Uy! Grabe, pumayat ka. Nabawasan ata yung taba mo, yung kilo ng taba mo. Sino bang hindi mapapasmile dito pag sinabi, uy, ang gwapo mo ngayon parang nag-iiba ka. Sabi nga dito, sadali lang po, hanapin ko lang po dito Meron akong nabasa dito Yan, mamaya na lang po at hinahanap ko ba. Yan. Sabi po dito, pag pinupuri mo yung isang tao, o kaya pag ikaw yung napupuri, para kang, alam mo yung gusto mo purihin ka na lang forever, di ba? Parang pag nabati ka, ay, sige pa, gusto ko pa, ano pang maganda sa akin? Ang ganda mo ngayon, ibig sabihin, hindi ako maganda last month, hindi ako maganda last week, sabi, di ba? Ganun ba? Pero, paano ang Panginoon? Siyempre, gustong-gusto ito ng Panginoon. Sinasabi mo sa kanya, Lord, you are beautiful to me. Lord, you are the everlasting God. Lord, you are the miracle-working God. Lord, you are my Jehovah Jireh. Lord, you are my provider. Sabihin mo, Lord, you are a gracious God. Yung pupurihin mo ang Panginoon, di ba napakaganda mo nun? And that is one of the language of God. Amen? Sige nga ba, magsasabi nga po kayo ng isang bagay sa Panginoon? Magbanggit nga po tayo ng isang word na, Lord, thank you for your kindness. Lord, thank you for your goodness. Lord, thank you for your mercy. Wow, alam niyo po ba na pangiti niyo ang Panginoon? Nakiliti niyo ang Panginoon niya. Grabe. So, pagka sinasabi mo yan, talagang touch na touch mo ang puso niya. At sabi niya, anak, gusto mo ng iPad? Anak, gusto mo ng laptop?
Lord. Amen? Ang Lord, ang pinaka-the best na matchmaker ng love life mo. Amen? Boom! Sabi boom! Sabi mo yan. Ang Lord ang pinaka-the best na magmamatch make sa'yo kung sino talaga ang dapat sa'yo. Yung hindi ka iiyak. Yung hindi ka paaasahin. At most of all, hindi ka other woman. Kasi ang Curtis nga hindi pumalag, ikaw pa kaya? Kasi ganda mo ba siya, te? Sabi ka ba? So, ano po? So, that is the word of affirmation. That is your adoration to God. Napakaganda paggising mo pa lang ng umaga, Lord. Ang ganda mo. Lord, salamat sa'yo. Hindi yung pagkagising mo ng umaga. Naantay mo na yung text ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Good morning. Have you eat your breakfast na? Ingat ka kung saan ka man pupunta. Yan ang mga gustong-gusto nyo. Siyempre ako din noon. Talagang pagkising mo, yung cellphone mo agad. Ititignan mo kung nag-text. Pag hindi pa nag-text, wala. Walay ka. Hindi ka din talaga aasahan mo talaga yung text niya. Ang Lord, nag-aantay lang yan araw-araw ng adoration sa Kanya. Amen? Yung words of affirmation sa Lord, mahal na mahal kita. Lord, in love ako sa'yo. At pag ang Lord na in love sa'yo, grabe, ang ganda mo, ang haba ng hair mo. Kayo mga lalaki, ang gwapo nyo. Amen? Okay, comfort na po tayo. Kaya sabi si Pastor Bobo, lagi niyang ina-adore ang Panginoon. Kasi ang kasunod niya, ang gwapo niya. Yung glory ng Lord na nakikita sa Kanya. Amen? Amen? So next po, fourth is, ang pang-apat po, so first is your quality time. Second po is your worship. Third po is the word of affirmation. Ang pang-apat po, pang-apat na, matatapos na. Excited na, mag-make-up na sila. Amen? Excited ba kayo? Sino dito yung masaya dahil bagong damit niya? Sino dito kumulot ng konti yung hair niya? Masaya siya. Oy, mag-retouch na yan, magmamaskara na yan. Pang-apat na si Sister Joan, tayo nang susunod. Amen? So, fourth is your acts of service. Ang pang-apat po, acts of service. Ano po ba itong acts of service na to? Your acts of service is your ministry to God. Amen? Sino po dito ang may ministry ngayon sa church na ito? Or sa church nyo? Sino po dito yung nasa worship team? Yung hanggang lumabas na yung litig nyo kakakanta. Yan. Yung lumabas na yung tonsils nyo. Nandito na punta na sa ilong nyo. Sino po dito yung sa usher? Yung kumamay ka na ng ilang libo. Hanggang nagkakayo na yung kamay mo. Yan. Sino po dito? So your acts of service is your ministry to God. Alam niyo po, napakaganda kapag kabilang ka sa isang ministry. Boom! Ang ganda po, pag kabilang ka sa isang ministry, may involvement ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi boring ang Christian life mo. Ang saya-saya lang nasa ministry. Sa sinasabi ng iba, pag nasa ministry ka, uwi ka, gabi na. Paglilinisin ka pa, paghuhugasin ka pa. Pero hindi, yan ang pinakamasayang bagay na mamimiss mo pag hindi mo nagawa. Amen? Yun. So, ito yung paglilingkod mo sa Kanya. This is your expression of love sa Panginoon. Ito yung pinapagamit mo kung ano man yung talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? So, that is also one language of God. Yung maglilingkod ka sa Kanya with all your heart and soul, kasama na lahat-lahat sa'yo. Amen? Ako po nung napabilang po ako, first time na mapabilang po ako sa ministry, talagang, dito talaga ako sa worship team. Ang ganda kasi ng boses ko. Pagka kumakanta na ako, gusto nila akong pababain. Si Jaira na lang.
hindi nila ako pabababain. Pero pagkakanta ko, anak, kay Jaira mo na lang ibigay yan. Pero hindi. Okay lang yun. At least yung heart ko, talagang gusto-gustong mag-worship sa Panginoon. Amen? So, napabilang po ako sa worship team. At yung worship team na yun, dun po ang naging turning point ko. Dun po ako nagsimula. Dun ko po nakilala ang Panginoon, na-involve ko yung sarili ko. Kasi po, kahit na sa Dream Center na ang laki-laki, ang daming miyembro, kahit na sabihin niyo po, ako po yung anak ni Bishop, pero pag wala akong ministry, feeling ko others ako. Feeling ko iba akong tao. Feeling ko hindi ko sila kilala. Hindi, kilala lang nila ako ng anak ni Bishop. Pero pag hindi ako kasama doon, parang nakikita ko sila may outdoor. Nakikita ko silang saya-saya nila sa gawain. Tapos ako uuwi na lang. How sad. Ang lungkot-lungkot po nung ganon. Yung pagkasimba mo, nakamayan ka, uupo ka dyan, ilan na po ang nabutas nyo, ilan na po ang bumigay na paa ng silya, sa kaupo nyo. Yan. Huwag po kayo magalit sa akin, ha? Galit na po ba kayo sa akin? Okay lang po. Hindi naman na po ako babalik dito. Hindi na po ako babalik dito. So, yun po. That is your act of service for God. Yun yung hinahanap sa'yo ng Panginoon. Yung ibigay mo kung anong meron ka. Sabihin mo, kahit hindi ako magaling dito, hindi ako magaling dyan, pero pwede ka dito, pwede ka manalangin. Yung mga intercessors na kailangan nyo, haya pa, papachon! Yeah! Kailangan nila yan! Ng mga karate! Na, haya pa, papachon! Pagkakasalamat, pag magsasalita yung pastor, pag may mangyayari sa inyong event, syempre pinagpipray yan. Mga intercessors sa church, ganyan yan. Kung manalangin, wagas. Parang wala na, bukas. Yan po. So that is your acts of service. Okay, sabihin nyo, last na, isa na lang, patatagalin ko pa. Nagpa-foundation na sila. Ano pa ba magaganap na susunod, Pastor? Ay, marami pa. Hindi maganda, tagalan ko ba? Ay ko, nauntog tuloy yung hipig ko sa mic nyo. Pagpagawa ko pa ng pustiso, joke, hindi ako pustiso, ha? Okay, last na po is, ayaw ko pa, last po is gifts. Regalo. Sino dito ang gusto ng regalo? Aba, sino po dito ang gusto ng regalo? Itaas ang kamay, bibigyan kayo ni Lord. Boom! Pagka sinabing bibigyan ni Lord, taas. Pero tinanong ko lang kung sino ang gusto ng regalo, wala. Yan. Ako po, gusto ko rin to. Love language ko to sa asawa ko. Sabi ko, asawa, feeling ko mahal na mahal mo ako pag binigyan mo akong regalo. Ano po ba ito nangyayari sa akin? Kung di mo mautog yung ngipin ko, na-injure na po ako dito. Yun! Sabi ko, feeling ko asawa, mahal na mahal mo ako. Bibigyan mo ako ng regalo. Simple lang naman ang kasiyahan ko, asawa eh. Damit. Yan lang ang gusto ko. Sinasabi ko sa kanya. At huwag mo na akong bibilan ng damit. Kasi hindi ko gusto yung taste niya. Para akong senior citizen. Pag magsusuot nun. Kaya sabi ko, asawa, perahin mo na lang. Ako ang bibili. Amen? So, tama na po dyan. Sino po dito gusto ng regalo ulit? Sige. Okay, gusto niyo po na regalo? Ako rin po, gusto ko. Yan. Ay, ang language, yan po. Sabihin mo, Lord, bakit language of love mo ito? Bakit, Lord, ito yung isa ito na kasama ito sa language of love mo, itong gifts. Lord, ano ba yung pinaka-the best gift na maibibigay ko sa'yo? Natanong niyo na po ba yung sarili niyo niyan? O hindi, nasanay na lang kayo laging binibigyan ni Lord. Nasanay na po kasi, pero ang maganda, hindi lang ikaw ang regaluhan ng Panginoon. Amen? Mas maganda at espesyal pag ikaw naman ang magregalo sa Panginoon. Amen? So the best gift that you can give to God, wala na pong iba, wala ka ng pinuhunan dito. Tutubo ka na lang. The best gift that you can give to God is
Amen? Sino dito ang gusto niya ibigay ang buhay niya sa Panginoon? Amen? Totoo ba yung amen na yan? Naka-record yan sa langit? Amen, ha? Yan talagang, that is the best thing that you can offer to God. Yung buhay mo lang, kapatid. Mga kabataan, mga nanay at tatay, just simply your life. Hindi mo ba kailangan ibigay yung anak mo? O kaya, hindi yung buhay mo. Yung buhay mo, yan ang gusto ng Panginoon. Dahil, alam mo yung buhay mo, nakaplano na yan. Nakaplano na yan sa itaas. Alam niya kung anong mangyayari dyan. Huwag kang mangamba na pagka, Lord, binigay ko yung buhay ko sa'yo, baka kung anong mangyari sa akin. Hindi. God is assuring you. Yung magagawa mo ngayon for eternal yan. Hanggang habang buhay na yan. Na parang nautog po ulit yung meeting ko. Amen? So, before I end, bago po ako magtapos, so yun lamang po ang iiwan ko sa inyo. Una po is the quality time. Ang pangalawa po, worship, ay physical touch, which is your worship to God. Pangatlo, the word of affirmation. This is your adoration to God, exalting His beauty, His name. Next po, acts of service. Ito yung maglilingkod ka sa Panginoon in the ministry. And last po, gifts. Yan po yung regalo